Sa Tokyo, ang pamilyang Suzuki ay nakatira sa isang paupahang bahay. Ang asawang si Mitsu ay nakikipag-usap sa kanyang ama na si Sasaki na nagpadala sa pamilya ng isang kahon ng mga sariwang gulay at isda. Nais nitong bumisita sila sa kanya ng mas madalas. Nang subukan ni Mitsu na ipakausap sa anak na si Yui ang kanyang lolo, tumanggi ito at nagreklamo tungkol sa amoy ng isda. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Mitsu na ihanda ang isda, ngunit bigla siyang nakaramdam ng pandidiri. Ayaw din itong hawakan ng kanyang asawang si Yoshiyuki, kaya inilagay na lang ang isda sa freezer. Nang makakita sila ng insekto sa mga gulay, labis silang nataranta kaya hindi nila napansin na peking pilikmata pala iyon niyo. Hindi pinansin ni Yoshiyuki ang lahat at patuloy na humihingi ng pagkain habang si Yui ay nakatingin lamang sa kanyang telepono. Kaya, si Mitsu na ang bahalang magtapon sa insekto. Kalaunan, dumating ang anak na si Kenji, ngunit hindi niya binati ang sinuman. Hindi niya kailanman tinanggal ang kanyang headphones. At nang magtanong si Mitsu kung gusto niyang maghapunan, ipinakita lang niya rito ang binili niyang pagkain at saka dumiretso sa kwarto niya nang hindi nagsasalita. Sa kanilang mga kwarto, ang magkapatid ay gumugugol lamang ng oras sa kanilang mga cellphone. Nag-aalala si Mitsu tungkol sa mga bayarin sa smartphone at hiniling kay Yoshiyuki na kausapin ang kanyang mga anak tungkol dito, ngunit nasa TV ang atensyon niya. Kinabukasan, tinanghali na ng gising si Yoshiyuki dahil hindi tumunog ang alarm clock niya. Tiningnan niya ito at natuklasang tumigil pala sa 3:00 ang orasan. Ipinaalam sa kanya ni Mitsu na may blackout habang itinatapon ang isda. Di nagtagal, nagising din si Yui at nataranta dahil lowbat ang kanyang telepono. Gusto ni Mitsu na maghanda ng almusal, ngunit hindi magawa dahil hindi gumagana ang rice cooker at ang electromagnetic stove. Nagawa niyang buksan ang gas burner. Gayunpaman, ayaw maghintay ng pamilya at umalis nang hindi kumakain. Sa kasamaang palad, hindi rin gumagana ang elevator, kaya lahat ng residente ay kailangang bumaba sa ilang palapag na hagdan. Sa istasyon, hindi rin gumagana ang mga tren at walang nakakaalam kung kailan ito magpapatuloy. Kaya, kinailangan ni Yoshiyuki na maglakad papunta sa opisina. Samantala, nagbibisikleta si Kenji papunta sa paaralan at napansin niyang mabilis na naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Sa katunayan, ang tanging gumagalaw sa mga lansangan ay mga bisikleta dahil tumigil sa paggana ang mga sasakyan. Sinubukan ng isang taxi driver na i-restart ang makina ng kanyang sasakyan gamit ang kaunting tubig ngunit walang nangyari. Sa labas ng kanyang gusali, kinausap ni Mitsu ang mga kapitbahay at nakumpirmang lahat sila ay walang kuryente. Nagpa siya ang mga babae na mamili ng kandila at gustong sumama ni Mitsu, ngunit napagtanto niyang naiwan niya ang kanyang wallet sa apartment. Pagdating ni Yoshiyuki sa kumpanya, lahat ay nasa labas dahil ang mga pinto ay may electric lock na ayaw magbukas. 2 lalaki ang nagpasyang basagin ang salamin para makapasok ang lahat. Ang mga empleyado ay umakyat sa hagdan papunta sa kanilang mga opisina, ngunit napagtanto nilang hindi sila makakapagtrabaho dahil walang ilaw at hindi magagamit ang mga computer. Sa paaralan, natuklasan ni Yui na lahat ng kanyang mga kaklase ay huli nang dumating at walang gumaganang telepono. May mga guro na hindi makakapasok sa trabaho, kaya maraming aralin ang ipapagawa na lang sa bahay. Sa kolehiyo, si Kenji ay dumaranas ng parehong sitwasyon. Sa grocery store, natuklasan ni Mitsu na ang mga istante ng ready-to-eat na pagkain ay wala ng laman. Ang mga tao ay bumibili ng mga bagay tulad ng kandila at tubig ng maramihan, kaya ganoon din ang ginawa niya. Inanunsyo ng mga empleyado ng tindahan na hindi sila maaaring tumanggap ng mga credit card dahil sa blackout, kaya cash lang ang pwedeng ibayad ng mga customer. Sumugod ang lahat papunta sa pinakamalapit na ATM. Pero hindi rin gumagana ang mga ito. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay at walang ginagawa, maagang pinauwi ng amo ni Yoshiyuki ang lahat. Dahil ayaw nang maglakad muli, nagpa siya si Yoshiyuki na bumili ng bisikleta. Sa kasamaang palad, labis ang itinaas ng mga presyo dahil lahat ay desperadong magkaroon nito. Kaya, walang ibang magawa si Yoshiyuki kundi magbayad ng higit pa. Pagdating niya sa kanyang gusali, nadatnan niya ang isang matandang babae na nagpapahinga sa hagdan dahil ang pag-akyat sa napakaraming baitang ay masyadong mahirap para sa kanya. Kalaunan, habang kumakain ng hapunan ng pamilya sa liwanag ng kandila, iginiit ni Yoshiyuki na magtrabaho gamit ang panulat at papel. Tuwing ginagamit nila ang inidoro, kailangan nila itong i-flush sa pamamagitan ng pagtapon ng tubig mula sa bathtub. Walang tubig sa lababo sa kusina, kaya hindi makapaghugas ng pinggan si Mitsu. Samantala, sinubukan ni Yui na magbasa ng magasin sa liwanag ng kandila ngunit napalapit ng husto sa apoy kaya nasunog ang kanyang buhok.
Dahil sawang-sawa na walang ginagawa sa kanilang mga kwarto, lumabas ang magkapatid at inanyayahan ni Mitsu ang buong pamilya sa balkonahe. Dahil wala ni isang ilaw sa lungsod, makikita ang magandang tanawin ng mga bituin. Pagkalipas ng 2 araw, hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Naglabas si Mitsu gamit ang tubig mula sa bathtub gamit ang kamay. Sa paaralan, kakaunti lang ang mga estudyanteng nakita ni Yu, kaya nagpa siyang umalis. Sa opisina, inanunsyo ng amo na magsasara ang kumpanya hanggang sa maibalik ang kuryente. Pagkatapos, pinanood ni Yoshiyuki ang kanyang amo na umalis kasama ang pamilya nito para pumunta sa mga bundok, umaasang makakahanap ng tubig at pagkain doon. Nang lumingon siya, natuklasan niya ang isang lalaking nagtatangkang nakawin ang kanyang bisikleta at mabilis niya itong tinakot palayo. Samantala, nagbibisikleta si Kenji papunta sa kabilang bayan para lang matuklasan na wala ring kuryente doon. Hinahanap niya ang babaeng crush niya, pero nang makita niya itong lumabas, nataranta siya at nagtago. Nahulog ang kanyang bisikleta at nasaktan ang kanyang paa habang pinapanood niya ang babae na paalis ng bayan kasama ang pamilya nito. Sa water treatment plant, naghintay ng ilang oras si Mitsu at iba pang mga kapitbahay upang punan ang kanilang mga bote. Gayunpaman, ipinaalam sa kanila ng mga empleyado na isinara na nila ang gusali dahil hindi gumagana ang mga water pump. May tubig sa ilalim ng lupa, ngunit dahil hindi ito dumaan sa proseso ng paglilinis, maaaring mapanganib itong inumin, kaya tumanggi silang kunin ito gamit ang kamay. Nagprotesta ang mga tao sa kakulangan ng tulong. Sa bangko, narinig ni Yoshiyuki ang paliwanag ng mga banker na hindi gumagana ang mga ATM at debit card, kaya ang tanging paraan para makakuha ng pera ay sa pamamagitan ng pagpapakita ng ID at ang passbook ng bangko. Ang bawat tao ay pinapayagan lamang na mag-withdraw ng katumbas ng $600. Nagulat ang mga tao at nagsimulang magtulakan habang sinusubukan nilang maunang makapasok. Nabangga nila si Yoshiyuki kaya nabitawan niya ang lahat ng kanyang mga papeles at nang subukan niya itong kunin, nasaktan nila siya. Napilitan siyang tumakas para mapahinto ang pagdurugo ng kanyang ilong. Sa ika-7 araw ng walang kuryente, walang laman ang mga grocery store at sarado ang mga paaralan. May ilang tao na naglakbay papunta sa mga kalapit na bayan para maghanap ng pagkain at tubig, ngunit ganito rin ang sitwasyon. Parami ang mga mamamayan na umaalis sa Tokyo kada oras, umaasang makahanap ng solusyon sa kanayunan. Pagkatapos ng walang kabuluhang pagpupulong kasama ang kanilang mga kapitbahay, binisita ni Yoshiyuki at Mitsu ang isang matandang babae sa kanilang gusali na matagal na nilang hindi nakikita. Namatay pala siya at dumating ang kanyang pamilya para kunin ang bangkay. Matapos ang pagkabiglang ito, nagpa siya ang mag-asawa na oras na para umalis din sa lungsod. Kaya, ipinaalam nila sa mga bata na maglalakbay sila para manatili sa kanilang lolo. Nang tumutol si Yui dahil sa tingin niya ay nakakabagot ang maliliit na nayon, binanggit ni Mitsu na mahilig siyang maglaro sa dalampasigan ng nayon noong bata pa siya, ngunit hindi na ito maalala ni Yui. Pagkatapos, nagsimula ng mag-impake ang pamilya at dahil sa pagkadismaya, itinapon ni Kenji ang larawan ng babaeng crush niya. Lahat ay naglagay sa mesa ng kahit anong pera na nahanap nila at isiniwalat ni Mitsu na mayroon siyang sapat na halaga ng pera na inipon niya para sa emergency. Habang paalis, narinig ng pamilya ang tahol ng inabandon ng aso, ngunit hindi nila ito pinansin. May mga bisikleta ang magkapatid, ngunit kinailangang makisakay ni Mitsu kay Yoshiyuki. Nagsimula silang magtungo sa paliparan at napansin ang maraming residenteng umaalis nang naglalakad. Marami ring mga taong nagtitinda ng pagkain at tubig, ngunit tumanggi si Yoshiyuki na patulan ang kanilang napakamahal na presyo. Sa kasamaang palad, habang papalayo sila, mas tumataas ang mga presyo. Kalaunan, huminto sila sa isang tindahan at nagawa ni Mitsu na makipagnegosasyon sa tindero para makakuha ng magandang presyo para sa isang malaking order. Ito ay isang magandang sandali para sa kanila upang makapagpahinga at kumain. Pinanood ng magkapatid ang isang lalaking nakahuli ng napakaraming isda mula sa ilog, ngunit nandidiri sila rito. Nang subukan nilang pumunta sa pampublikong banyo, hindi matiis ang amoy dahil ilang araw nang hindi na-flush ang mga inidoro. Wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ito sa likod ng mga halaman. Nang sa wakas ay nakarating na ang pamilya sa paliparan, may mga desperadong tao na nagkukumpulan sa labas. Hindi rin gumagana ang mga eroplano at sinubukan ng mga pulis na maglagay ng harang para hindi makalapit ang mga tao. Ang kalahati ng mga tao ay nagalit at inatake ang mga opisyal, habang ang kalahati naman ay lumayo. Kinagabihan, nagpa siya ang pamilya na tumuloy sa pinakamalapit na hotel at kinailangang magbayad ng labis para sa kwarto.
Inanunsyo ni Yoshiyuki na maglalakbay sila papunta sa nayon sakay ng bisikleta at gumugol si Yui ng ilang minuto sa pagrereklamo tungkol dito. Kinabukasan, pumuslit ang magkapatid sa isang silid-aklatan para kumuha ng mapa, ngunit lahat ay wala na maliban sa isang pambata. Gumawa si Kenji ng ilang kalkulasyon at napagpasyahan na aabutin sila ng isang buwan bago makarating sa nayon gamit ang bisikleta. Samantala, sina Yoshiyuki at Mitsu ay naghahanap ng bisikleta para sa kanya at nakahanap ng isa sa labas ng tindahan ng bigas. Hindi tumatanggap ng pera o mamahaling bagay ang tindero, nakikipagpalitan lang siya ng bigas para sa tubig o iba pang pagkain. Nakumbinsi siya ng mag-asawa na ibigay sa kanila ang bisikleta at isang sako ng bigas kapalit ng ilang bote ng alak. Nang tuluyang umalis ang pamilya, patuloy silang nakakatagpo ng mga saradong kalsada at napagpasyahan ni Yoshiyuki na walang silbi ang mapa. Pagkatapos ay nagpasya silang dumaan sa expressway dahil walang naniningil ng pera sa mga booth. Sa highway, natuklasan nila ang daan-daang tao na umaalis sa lungsod. Maya-maya, huminto sila para magpahinga sa isang mall, ngunit nakakandado ang mga pinto, kaya kinailangan nilang mag-camping sa labas. Nang tanungin sila ng isang desperadong mag-asawa kung mayroon silang tubig na mapagsasaluhan, itinago ni Mitsu ang kanilang mga bote at sinabi sa kanila ni Yoshiyuki na wala na silang natira. Nang gabing iyon, nahihirapan ang pamilya na makatulog dahil napakalamig. Natuklasan ni Kenji ang isang lalaki na ninanakaw ang kanilang tubig at agad siyang hinabol, sinundan papasok sa isang tunnel. Nang aatake na sana siya, napansin niya na may sanggol ang magnanakaw, kaya hinayaan niya itong inumin ang tubig. Kinabukasan, naghanda ang pamilya para tawirin ang tunnel na iyon at nakakita ng isang grupo ng mga bulag na babae sa pasukan. Nag-alok sila na gagabayan ng mga tao kung sila ay babayaran ng tama. Dahil ang tunnel ay isang simpleng tuwid na daan, hindi sila pinansin ng pamilya at nagpatuloy. Gayunpaman, agad silang nalagay sa alanganin dahil sa kadiliman. Paulit-ulit silang bumabangga sa mga inabandonang sasakyan at natatapakan ang mga nakakadiring bagay tulad ng patay na rakon. Sa huli, bumalik sila at nagbayad sa isang bulag na babaeng madaling gumabay sa kanila sa tunnel hanggang sa narating nila ang labasan. Sa ika-16 na araw ng blackout, nagpahinga ang pamilya malapit sa ilog at naglaba ng ilang damit. Halos wala na silang posporo at wala nang natitirang tubig. Nagpasya si Yoshiyuki na uminom mula sa ilog, hindi pinansin ang mga babala ng kanyang pamilya. Kinahapunan, bumuhos ang malakas na ulan, kaya napilitan ng pamilya na sumilong sa ilalim ng tulay. Habang pinapanood nila ang kanilang mga bisikleta at mga gamit na tinatangay ng hangin, biglang tumakbo si Yoshiyuki papunta sa gitna ng bukid. Lumalabas na nagtae siya dahil sa tubig sa ilog na ininom niya. Nang sa wakas ay tumila ang bagyo, sinimulan ng pamilya na pulutin ang kanilang mga gamit na nagkalat na sa kung saan-saan. Basag ang salamin ni Mitsu, marumi ang bigas sa lupa, at nasira ang gulong ng bisikleta. Masama pa rin ang pakiramdam ni Yoshiyuki, kaya nagmamadaling pumunta ang pamilya sa pinakamalapit na bayan. Habang nagpapahinga ang mga magulang, pumasok ang magkapatid sa isang supermarket. Sa kasamaang palad, wala nang natitirang pagkain, posporo, o gulong. Ang tanging mga nakuha nila ay flare, cat food, at battery liquid, na isang purified water at sa makatuwid ay nakakain. Pagbalik nila sa kampo, sinubukan ni Yui ang cat food at idinura ito dahil nakakadiri ito. Walang pagpipilian si Kenji kundi gamitin ang kanyang silicone phone case para ayusin ang gulong ng kanyang bisikleta. Habang lumilipas ang mga araw, nasasanay ang pamilya sa pagharap sa ulan at pagkain ng cat food. Sa sumunod na paghinto nila para magpahinga, nakatagpo nila ang pamilya Saito na tila maayos naman ang kalagayan. Madalas silang nagbibisikleta sa mga bundok at madalas mag-camping, kaya marami silang alam na mga pamamaraan sa kaligtasan. May tubig na tumutulo sa mga batong may lumot at pagpapatuyo ng pagkain para mas tumagal ito. Itinuro rin nila kung aling mga damo ang nakakain at inirekomenda pa nga ang pagkain ng mga cicada. Isa sa mga batang lalaki ang may lumang mekanikal na kamera na gumagana pa rin, kaya kinuhanan niya sila ng litrato. Binigyan siya ni Yui ng address para makapagpadala siya ng kopya. Pagkatapos, nagpa siya ang mga pamilya na ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay ng magkasama. Nakakasundo ni Mitsu at ng mga bata ang mga Saito at lubos na nagpapasalamat sa kanilang payo, ngunit si Yoshiyuki ay naiinggit at mabilis na nagmamaneho na parang nagyayabang. Nang huminto sila sa isang tulay upang magpahinga, nakita nila ang isang grupo ng mga sundalong naglalakad. Ipinaliwanag ng isang lalaki na galing sila sa isang nuclear power plant na hindi rin gumagana.
Ngayon ay pupunta sila sa susunod na distrito para tingnan ang ibang planta. Pagkatapos ay nagpa siya ang mga pamilya na maghiwalay ng landas dahil pupunta ang mga Suzuki sa Osaka para tingnan kung totoo ang balitang may kuryenteng gumagana doon. Sa ika-43 araw, natuklasan ng pamilya na wala ring kuryente sa Osaka. Nag-aalala si Yui dahil wala silang pagkain o tubig at nagkaroon ng pagtatalo. Natapos ito sa pagsang-ayon ng pamilya na si Yoshiyuki ay hindi isang responsableng tagapag-alaga. Habang tumitingin sa paligid ng lungsod, laking gulat nila nang makitang maraming tao ang kumakain ng isda sa labas ng isang aquarium. Ipinamamahagi ng mga empleyado ang lahat ng mga hayop sa aquarium para gamiting pagkain. Kaya, nagmamadaling pumila ang pamilya. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa unahan, wala nang natitirang pagkain. Sa ika-67 araw, pagod na pagod ang grupo at bumagsak sila sa gitna ng kanayunan. Nanghuli ng insekto ang desperadong Yoshiyuki, ngunit bago pa niya ito makain, nakakita siya ng isang baboy sa malapit. Nagtulungan ng pamilya upang palibutan ito at pagkatapos ng matinding pakikipagpunyagi, napatay ni Yoshiyuki ang baboy habang gumugulong sila pababa ng burol. Ayaw itong hiwain ni Mitsu, kaya si Kenji ang pinagkatiwalaan na gumamit sa kutsilyo. Bago pa siya makagalaw, pinigilan siya ng magsasakang si Tanaka na walang pag-aalinlangang hiniwa ang leeg ng baboy. Pagkatapos, kinaladkad ng pamilya ang patay na baboy papunta sa bahay ni Tanaka kung saan nakainom sila ng tubig mula sa balon. Ipinaliwanag ni Tanaka na tumigil sa paggana ang kanyang mga dekuryenteng bakod kaya't lahat ng kanyang mga baboy ay nakatakas. Kung tutulungan siya ng pamilya na hulihin silang lahat muli, ibabahagi niya ang kanyang pagkain. Pumayag ang grupo at binigyan sila ni Tanaka ng napakasarap na almusal na may kasamang pinausukang karne. Napakasarap nito kaya napaiyak si Yui. Matapos dumaan ang isang kapitbahay para magdala ng ilang gulay, pinilit ni Tanaka ang pamilya na tulungan siyang katayin ang baboy. Medyo nandidiri sila pero kailangan nilang magtiis para mabuhay. Kadalasang matagal itong ginagawa ni Tanaka, ngunit ngayon ay mas mabilis na ang proseso salamat sa lahat ng tulong na ito. Ang karne ay hiniwa-hiwa at nilagyan ng asin para tumagal. Nang oras na ng paliligo, kinailangan nilang punuin ang banyera ng mga balde ng tubig mula sa balon at magsindi ng apoy gamit ang kahoy para painitin ang tubig. Nang gabing iyon, pinahiram sila ni Tanaka ng pajama na binili niya para sa pagbisita ng pamilya ng kanyang anak. Ang mga kamag-anak na iyon ay nakatira na ngayon sa USA at wala siyang paraan para makontak sila. Napagtanto ni na Yoshiyuki at Mitsu kung gaano sila kaswerte na kasama pa rin nila ang kanilang mga anak at nakakatulog ng magkahawak kamay. Sa mga sumunod na araw, ginugol ng pamilya ang lahat ng kanilang oras sa mga gawaing bahay at maraming natutunan tungkol sa buhay sa bukid. Hinabol nila ang lahat ng mga baboy at talagang nag-enjoy sila sa pagpapabalik sa mga ito sa bukid. Natuto si Yui kay Mitsu kung paano manahi na namamahala sa paglalaba. Si Yoshiyuki ang nagsibak ng kahoy at si Kenji naman ay nakakuha ng mas mahuhusay na kagamitan para ayusin ang kanyang bisikleta. Hiniling ni Tanaka sa pamilya na tumira kasama niya dahil malaki ang naitulong nila at ayaw niyang mag-isa. Gayunpaman, mas gugustuhin ng mga Suzuki na makasama ang kanilang lolo. Bilang pasasalamat, binigyan sila ni Tanaka ng sapat na pinausukang karne para sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Pagkalipas ng ilang araw, nakarating ang pamilya sa ilog at labis na nalungkot ng matuklasan na walang tulay. Nakahanap si Yoshiyuki ng pangsagwan, ilang lubid, at kahoy sa tabi ng pampang, kaya nagtulungan sila upang gumawa ng balsa. Una, isinama ng mga lalaki ang mga babae at ang kanilang mga gamit sa kabilang ibayo. Pagkatapos, bumalik sila para kunin ang kanilang mga bisikleta. Biglang umulan, kaya kailangan nilang magmadali. Mabilis na kumilos sina Yoshiyuki at Kenji, ngunit sa kasamaang palad, nasira ang balsa dahil sa bigat ng mga bisikleta. Sumuko si Kenji at mabilis na lumangoy upang muling sumama sa iba, ngunit ang matigas ang ulong si Yoshiyuki ay patuloy na kumapit sa kahoy, at kalaunan ay itinulak siya ng mga bisikleta sa ilalim ng tubig. Sumigaw ang kanyang pamilya sa kawalan ng pag-asa nang makita nilang hinihila siya palayo ng agos. Pagkatapos tumigil ang ulan, hinanap ni Kenji ang kanyang ama, ngunit natagpuan lamang niya ang wig nito. Agad na napaiyak ang lahat sa pagdadalamhati. Sa ika-74 na araw, sinusundan ng grupo ang riles ng tren. Masyadong nalulumbay si Mitsu para magpatuloy sa paglalakad, kaya kinailangan siyang hilahin ni Kenji para gumalaw. Nang kumuha sila ng karne mula sa kanilang mga bag para kumain, isang aso ang lumapit sa kanila at dumadaing para humingi ng pagkain.
Gusto sanang pakainin ni Yui ang kawawang hayop pero pinagalitan siya ni Kenji. Ninakaw pa rin ng aso ang karne mula sa kamay ni Yui at tumakbo palayo. Di nagtagal, mas maraming aso ang lumitaw at isang Doberman ang tumalon upang agawin ang bag ni Mitsu gamit ang bibig nito. Sinubukan niya itong bawiin, ngunit ang pagpupumiglas ay naging dahilan upang siya ay matumba at gumulong pababa ng burol. Agad na nagtakbuhan ang mga bata para tulungan siya at natuklasang nabali ang kanyang bukong-bukong. Tinulungan nila siyang maglakad matapos makitang kinakain ng mga aso ang lahat ng nasa kanyang bag. Nang subukan nilang umalis, mabagal silang naglakad dahil sa kondisyon ni Mitsu. Mabilis na bumalik ang mga aso para sa higit pa, kaya nagyakapan ng pamilya at naghintay sa pinakamasamang mangyayari. Sa sandaling iyon, lumitaw sa riles ang isang steam train. Kaya, tumakbo palayo ang mga aso. Huminto ang tren sa harap mismo ng pamilya na agad na sumakay sa tren para sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Maraming bote ng tubig doon na mapaghahatian at maraming tao mula sa Tokyo na lilipat din sa kanayunan. Binendahan ng isang doktor ang bukong-bukong ni Mitsu at nagtanong tungkol sa kanilang ama na naging dahilan ng pag-iyak ng mga bata. Samantala, sa baybayin ng ilog, nagising si Yoshiyuki at nagsimulang maglakad. Gayunpaman, masyado siyang nanghihina para maglakbay ng malayo at natumba sa isang tractor. Bigla, nakita niyang dumaan ang tren, ngunit wala siyang lakas para sumigaw. Mabuti na lang at nasa bulsa pa niya ang flare at nagawa niya itong sindihan sa tamang oras. Nakita siya ni Mitsu at agad niyang pinahinto ang tren para makatakbo ang mga bata at makasama muli ang kanilang ama. Kalaunan sa tren, ibinigay ni Mitsu kay Yoshiyuki ang kanyang wig, ngunit itinapon niya ito. Nang dumaan ang tren sa isang tunnel, ang usok ng makina ay pumasok sa mga kotse sa pamamagitan ng mga bintana at naging dahilan ito ng pag-ubo sa lahat. Naging maitim din ang kanilang mga mukha na naging dahilan upang sila ay tumawa. Sa ika-108 araw, sa wakas ay nakarating ang pamilya sa nayon at nakipagkita kay Sasaki na hindi makapaniwala na sa wakas ay dinalaw na siya. Makalipas ang 2 taon at 126 na araw, masaya na ang mga Suzuki sa kanilang bagong buhay sa bukid. Nangingisda, nananahi, at nasisiyahan sila sa mga gulay na kanilang itinanim. Isang umaga, nagising si Yoshiyuki dahil sa isang kakaibang tunog. Lumabas siya ng bahay para sundan ito at natuklasan ng isang alarm clock na tumutunog sa isang bodega. Bigla, nagsimulang magpatugtog ng musika ang mga speaker ng nayon at lahat ng kapitbahay ay lumabas upang muling tingnan ang mga ilaw sa kalye. Pagkalipas ng ilang araw, lahat ng orihinal na residente ng Tokyo ay nakabalik na sa lungsod. Sa TV, maraming teorya ang mga eksperto tungkol sa sanhi ng blackout, solar flare, kometa na lumapit ng husto sa daigdig, at maging cyber-terrorism. Ang mga Suzuki ay gumugugol na ng maraming oras ngayon sa isa't isa at hindi na natatakot sa mga gawaing bahay. Naglagay sila ng makalumang landline phone sa bahay at patuloy na gumagamit ng bisikleta si Yoshiyuki papunta sa trabaho. Nang magdala ng sulat ang mailman, tuwang-tuwa sila nang makita ang larawan nila na kinunan ng batang si Saito habang nasa daan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood.